Ang motorsiklo ay isa sa pinakamahalagang sasakyan sa Pilipinas. Sa isang bansang binubuo ng libu-libong isla, may masikip na lungsod at may malaking bahagi ng populasyon na umaasa sa praktikal at abot kayang transportasyon. Ang motorsiklo ay hindi lamang luho kundi isang pangangailangan. Sa kontekstong ito, umusbo ang iba't ibang tatak na motorsiklo na naglalayong tugunan ang pangailangan ng masa. Isa sa mga tatak na patuloy na nakikita sa mga kalsada, lalo na sa mga probinsya at pangkaraniwang komunidad ay ang Motorstar. Bagamat hindi ito kasing tanyag ng mga higanteng Japanese brands, ang Motorstar ay nakapagtatag ng sariling identidad at papel sa industriya ng motorsiklo sa Pilipinas. Nagsimula ang Motorstar sa Pilipinas noong unang bahagi ng 2000, partikular noong 2002. Sa panahong ito, mabilis ang paglaki ng demand para sa murang sasakyang demotor. Maraming Pilipino nagsisimulang maghanap ng alternatibo sa tradisyonal na pampublikong transportasyon dahil sa siksikan, kakulangan ng biyahe at pagtaas ng pamasahe. Gayunpaman, hindi lahat ay kayang bumili ng mamahaling motorsiklo mula sa mga kilalang Japanese brands. Dito pumasok ang Motorstar bilang isang alternatibo na nag-aalok ng mas mababang presyo ngunit may sapat na kakayahan upang magsilbi bilang pang-araw-araw na sasakyan. Ang Motorstar ay hindi isang purong manufacturer na gumagawa ng lahat ng bahagi ng motorsiklo mula simula. Sa halip, ito ay gumagamit ng isang business model na kilala bilang local assembly. Ibig sabihin, ang disenyo at karamihan sa mga piyesa ng motorsiklo ay nagmumula sa mga foreign manufacturers, partikular sa China, at ina-assemble ang mga ito sa Pilipinas. Ang sistemang ito ay nagbibigay daan upang mapababa ang gasto sa produksyon, maiwasan ang mataas na buwis sa imported na fully built units, at makapagbenta ng motorsiklo sa presyong mas kayang abutin ng karaniwang Pilipino. Sa Pilipinas, ang Motorstar ay pinamamahalaan ng mga lokal na kumpanyang Filipino, kabilang ang Eastworld Motor Industries Corporation bilang assembler at MSS Cycle Trading bilang isa sa mga pangunahing distributor. Mahalaga ang papel ng mga kumpanyang ito dahil sila ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng foreign suppliers at ng lokal na merkado. Ang pagiging lokal ng pamamahala ay nagbigay sa Motorstar ng mas malinaw na pag-unawa sa pangailangan ng mga Pilipinong rider. Hindi lamang ito negosyo para sa kanila kundi isang paraan upang makapagbigay ng solusyon sa problema ng transportasyon sa bansa. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit sumikat ang Motorstar ay ang presyo nito. Sa isang bansang maraming minimum wage earners at informal workers, ang presyo ng sasakyan ay isang napakahalagang konsiderasyon. Ang Motorstar ay kilala sa pag-aalok ng motorsiklo na mas mura kumpara sa mga katapat na modelo mula sa mas kilalang brand. Para sa maraming Pilipino, ang Motorstar ang nagiging unang motorsiklo na kanilang nabibili. Ito ang nagiging daan upang makapasok sila sa mundo ng pagmomotorsiklo, maging para sa trabaho, negosyo o personal na gamit. Bukod sa presyo, sumikat din ang Motorstar dahil sa lawak ng kanilang lineup. Hindi lamang sila nakatuon sa isang uri ng motorsiklo. Mayroon silang underbone bikes na karaniwang ginagamit sa araw-araw na biyahe. May mga scooters na angkop sa trapiko sa lungsod. May mga manual motorcycles para sa mga tradisyonal na rider. At mayroon ding mga lifestyle bike na may retro o classic na disenyo. Sa ganitong paraan, nakakakuha ang Motorstar ng iba't ibang uri ng customers. Mula sa simpleng commuter hanggang sa rider na naghahanap ng kakaibang estilo. Isa sa mga pinakakilalang modelo ng Motorstar ay ang Easy Ride series. Ang Easy Ride ay isang automatic scooter na idinisenyo para sa praktikal na paggamit. Marami ang pumipili nito dahil madali itong gamitin, hindi na kailangan ng manual clutch, at komportable para sa mahabang biyahe sa syudad. Dahil dito, naging popular ang Easy Ride sa mga delivery riders, empleyado at maging sa mga estudyante. Sa kabilang banda, ang mga underbone models ng Motorstar ay naging pangkaraniwan sa mga probinsya, lalo na sa mga tricycle driver at service riders na nangangailangan ng matibay ngunit murang sasakyan. Sa paglipas ng panahon, sinubukan ding baguhin ng Motorstar ang imahe nito sa pamamagitan ng paglabas ng mga modelong may mas mataas na displacement at mas may kakaibang disenyo. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Motorstar Cave series. Ang mga motorsiklong ito ay may retro o classic na itsura na kahawig ng mga cave racer na uso sa ibang bansa. Para sa maraming rider na gustong magkaroon ng motorsiklong may karakter at estilo ngunit walang sapat na budget para sa mas mahal na brand, ang Motorstar Cave ay naging isang kaakit-akit na opsyon. Sa ganitong paraan, unti-unting pinalawak ng Motorstar ang saklaw ng kanilang merkado mula sa purong utility patungo sa lifestyle segment. Gayunpaman, hindi naging madali ang paglalakbay ng Motorstar sa industriya ng motorsiklo. Sa pag-usbong nito, marami rin itong kinaharap ng mga kontrobersiya at kritisismo.
Isa sa mga pinakakaraniwang issue na ibinabato laban sa Motorstar ay ang kalidad ng kanilang produkto. May mga rider na nagrereklamo tungkol sa mabilis masirang mga piyesa, problema sa electrical system at hindi pantay na kalidad ng pagkaka-assemble. Bagamat hindi ito nararanasan ng lahat ng gumagamit, sapat na ang ganitong mga ulat upang makabuo ng negatibong imahe sa isipan ng ilang potensyal na buyer. Malaki rin ang epekto ng stigma na ang Motorstar ay isang China bike. Sa Pilipinas, matagal nang umiiral ang paniniwala na mas matibay at mas maaasahan ang mga motorsiklong gawa ng Japanese brands. Dahil dito, kahit na may mga improvement na ang Motorstar sa kalidad at disenyo, dala pa rin ito ang reputasyon ng pagiging mas mababa kumpara sa mas kilalang brand. Para sa ilang riders, ang pagbili ng Motorstar ay tinuturing na kompromiso sa kalidad kapalit ng mababang presyo. Isa pang issue na kinakaharap ng Motorstar ay ang after-sale support at ang availability ng spare parts. Bagamat may local assembly, hindi pa rin kasing lawak at kasing bilis ng support system ng mas malalaking brand. May mga lugar sa Pilipinas kung saan mahirap humanap ng specific na pyesa para sa ilang modelo ng Motorstar. Kaya napipilitan ng mga rider na gumamit ng generic o third-party parts. Ito'y nagdudulot ng dagdag na alalahanin sa mga gumagamit lalo na sa mga umaasa sa kanilang motorsiklo para sa kabuhayan. Sa kabila ng mga hamong ito, nananatiling aktibo at buhay ang Motorstar sa kasalukuyang merkado ng motorsiklo sa Pilipinas. Patuloy itong naglalabas ng bagong modelo at sinusubukang makasabay sa mga pagbabago sa teknolohiya at pangangailangan ng rider. Isa sa mga hakbang na ginawa ng Motorstar ay ang pagpasok ng electric vehicle segment. Sa panahon na tumataas ang presyo ng gasolina at lumalakas ang panawagan para sa mas environment-friendly na transportasyon, ang pag-aalok ng electric bikes at scooters ay isang stratehikong hakbang upang manatiling relevant sa merkado. Sa kasalukuyan, ang Motorstar ay may malinaw na posisyon sa industriya. Hindi ito direktang nakikipagsabayan sa mga premium brands sa aspeto ng performance at refinement, ngunit hindi rin ito nawawala sa radar ng mga praktikal na mamimili. Ang target market nito ay malinaw. Ang mga Pilipinong naghahanap ng abot-kayang sasakyan na kayang gampanan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa ganitong paraan, ang Motorstar ay patuloy na nagiging tulay sa pagitan ng pangangailangan at kakayahan ng karaniwang mamamayan. Hindi rin may kakailang socio-ekonomikong epekto ng Motorstar sa bansa. Para sa mas maraming Pilipino, ang pagkakaroon ng sariling motorsiklo ay nagbukas ng mas maraming oportunidad. May mga nakapagsimula ng maliliit na negosyo, may mga nakahanap ng mas maayos na trabaho dahil sa mas madaling pagbiyahe, at may mga pamilya na mas naging konektado dahil sa mas mabilis na transportasyon. Sa ganitong konteksto, ang Motorstar ay hindi lamang isang brand ng motorsiklo, kundi isang bahagi ng mas malaking kwento ng pakikibaka at pag-unlad ng ordinaryong Pilipino. Sa huli, ang Motorstar ay isang patunay na may lugar sa merkado para sa mga brand na hindi perpekto ngunit may malinaw na layunin. Ito ay isang brand na isinilang mula sa pangangailangan, lumago sa pamamagitan ng praktikalidad at patuloy na humaharap sa mga hamon ng kalidad, imahe at kompetisyon. Maaaring hindi ito ang pangarap ng motorsiklo ng lahat, ngunit para sa marami, ito ang motorsiklong nagdala sa kanila sa trabaho, sa tahanan at sa mas magandang bukas.